Okay, ready na ba kayo? Pag-uusapan natin ngayon yung nangyari lang na Senate hearing na inimbestiga ni na Senator Win at Senator Risa Hontiveros with regards to the POGOs in Tarlac in particular, sa Bamban Tarlac, at ano yung connection niya do sa mayor ng Bamban na si Mayor Alice Go. At dito sa video na to, pag-uusapan natin yung testimony ni Alice Go, yung kanyang history, yung background niya, at lahat ng mga inconsistencies na sinasabi niya. At hindi lang yon, pag-uusapan din natin yung mga iba't ibang ahensya ng ating gobyerno na either complicit o kaya pinoprotektahan nila itong mga POGOs na to o kaya talagang negligent lang sila. Okay, umpisahan na natin. The Senate hearing was about 4 hours long. Ang haba talaga nito. At ang hirap i-unpack itong mga detalye na to dahil ang galing na itong si Alice Go mag-misdirect with her answers or non-answers. Mapapansin nyo pag napanood nyo yung buong interview with her at yung pagka-interrogate sa kanya, hindi niya sinasagot ng direkta yung mga tanong na binibigay sa kanya. At kung hindi niya alam ang sagot, sasabihin na lang niya she'll get back to them or she will check. So, tignan nga natin ano yung mga problema sa mga sagot ni Alice Go para malaman nga natin kung sino ba talaga itong mayor na to. Okay, unang-una, alam naman natin na ang POGO ay hindi mabuti para sa ating bansa. We are becoming one of the scam capitals of the world. These POGOs bring a lot of criminal activities. Walang magandang kinalalabasan ng pagkakaroon ng POGO sa kahit na anong lugar dito sa Pilipinas. So siguro noon magkakasundo tayong lahat na POGOs are not good for the Philippines at kailangan na talagang tanggalin itong mga criminal na to at mga sindikatong to sa ating bansa. Okay? Ngayon, tignan naman natin kung sino ba tong si Mayor Alice Go. Unang-una, yung birth certificate daw niya na file lang daw nung 17 years old siya. Pero nakapagtataka dito, ay kailan siya naging 17? Kasi walang may alam kung ilang taon tong babaeng to eh. Was this in 2003 or 2013 when she was 17? But according to some Reddit threads here na nakita ko, sinasabi that it was 2003 when she was 17 years old. So that means she was born in 1986. That would make her 38 years old today. Huwag natin kakalimutan itong mga edad na to at mga petsang to kasi babalikan ko ito mamaya para mapakita sa inyo yung mga inconsistencies sa statement ni Alice Go. Okay. Ngayon, tinanong sa kanya kung sino yung mga magulang niya. Hindi daw siya lumaki kasama ng nanay niya. So wala daw siyang relationship with the mother. Pero yung dad daw niya, retired na daw right now. Okay, so yung mother niya, sabi niya wala siyang relationship. But recently, she posted a happy birthday post in the Bamban website for her mother that she was celebrating the birthday with. Pero pag tinignan mo itong picture na to, ewan ko lang kaduda-duda talaga kung nanay ba niya to talaga o hindi. So kailangan ng Senado imbitahin yung nanay at yung tatay ni Alice Go para malaman natin kung totoo bang ito ba talaga ang kanyang mga magulang. Kasi nakakapagtaka tong picture na to sasabihin niya wala siyang relationship with the mother, didn't grow up with the mom, pero she just greeted her mother recently sa kanyang birthday. At by the way, wala na tong post na to sa website ng Bamban Municipal Government. Next, she claims to be an only child, yet in her birth certificate may lumalabas na meron siya 2 kapatid. Tapos nung tinanong sa kanya ni Risa Hontiveros, ano yung pangalan ng kapatid niya? Una sinabi niya wala siyang kapatid. In-insist niya na wala. And then nung tinanong baka may half-siblings ka. Meron po. Alam po niyo, na whether half-sibling or not, that's called a sibling. Kapatid pa rin tawag dyan. So she was not being forthcoming. At nakikita mo dito na nagsisinungaling na siya by pretending to be an only child when she knew she had a half-sibling or 2 half-siblings. Tapos yung tinanong sa kanya, anong pangalan ng kanyang mga half-siblings? Pinipilit niya na isa lang yun at isang pangalan na binigay niya. Hindi daw niya alam yung isa. Yet it's on her birth certificate. Birth certificate po ninyo, 2 ang kapatid nyo at pangalawa kayo, middle child kayo. Tama po? Your Honor, ang alam ko po, isa lang po ako sa nanay ko po. Okay, pero pag panghahawakan ko pa rin yung kopya namin ng birth certificate ninyo, di umano doon sa birth certificate, 2 ang kapatid nyo at pangalawa kayo. Ano po yung pangalan ng mga kapatid nyo? Your Honor, ako lang po mag-isa po sa nanay ko po. Meron ba kayong mga kapatid o half-siblings sa ama ninyo? Sa ama po na half-siblings po, meron po. So ano pong mga pangalan ng mga half-siblings ninyo sa inyong ama? Chinese po sila. Anong mga pangalan po nila? Guo Jianglong. At ano pa yung isang pangalan? Your Honor, yan po. Isang pangalan lang po yun. Opo, Your Honor, yan lang po. And then yung isa pang pangalan ay? Guo Jianglong. So isang pangalan lang. So ano yung pangalawa? Dun sa 2 half-siblings nyo sa ama nyo? Ang alam ko po, Your Honor, isa lang po siya. Isa lang. Opo, Your Honor.
Babae po ba o lalaki? Lalaki po, Your Honor. So nasaan na po yung half-sibling yung iyon sa ama ninyo? May sariling family na po, Your Honor. Nandito ba sila sa Pilipinas? Your Honor, sa ngayon po, wala po. Nasaan po sila? Ang alam ko po, nasa China po. Tapos yung tinanong sa kanya, bakit nung 17 ka lang, nag-file nung inyong birth certificate? She will check daw and get back to Senator Hontiveros. Anong i-check mo na to? Sinong tatanungin mo? Tatay mo? O di kung ganun, imbitahan na nga natin yung tatay ni Alice Go dito sa Senate hearing. Para tignan nga natin kung magtutugma yung mga sagot na itong mga to. Tapos tinanong sa kanya kung saan siya nag-aaral. Homeschool daw siya. Pero hindi niya maalala kung anong homeschool daw yung kung saan siya nag-enroll. Naalala lang daw niya yung pangalan ng teacher niya, pero first name lang binigay niya. Maybe we should invite also the homeschool teacher para makita nga natin kung sino ba to. And she has no diploma, no nothing to show that she even finished high school. At alam mo ba, pag ginugol mo itong si Alice Go, wala siyang kahit na anong record on anything online, not even social media. Yung social media pages niya were just created in 2022 of January. Pero yung ilan ngayon sa mga social media niya ay tinanggal na or nag-private na or dinelete na. Tapos ito yung mga ito pa yung mga inconsistencies sa mga sinabi niya. Pag pinakinggan mo yung storya ng buhay niya, she insists that she was always living in the farm. That piggery business daw sila at yun lang ang alam niya. Tapos pag pinakinggan mo kahit yung mga sarili niyang vlogs na mahilig daw siya sa mga tuyo at mga Filipino foods at lahat to parang curated sobra yung buhay niya to make it look like she's a farmer. And she lived in a farm and her family was always in the farming business lang daw. Siya nagsabi na to na yung tatay niya has always been just in the farming or piggery business at wala na daw ibang negosyo. Pero may pinakita si Senator Win Gatchalian na merong isa pang kumpanya na na-register in Valenzuela noong 2010, an embroidery business na nakalagay yung pangalan ni Alice Go dito. At ang interesting dito ay sinasabi ni Alice Go na hindi daw niya alam yung mga detalye na to kasi isang taon na daw siya tumira doon at bata pa daw siya. 2010, remember, if she was born in 1986, in 2010, that would make her 24 years old. At pinapalabas niya na bata pa lang daw siya kaya hindi daw niya maalala. Yun daw yung dating negosyo ng tatay niya pero sumara na daw yun. Pero ang tanong ko sa inyo, kung yung negosyo yan ng tatay niya at bata pa siya, bakit siya ang contact person dito sa embroidery business na to? At nakita mo dito na wala siyang lusot Kasi kung sinundan natin yung kanyang alabay o yung excuse niya na bata pa siya, then paano siya naging incorporator at naging contact person pa ng embroidery business na to kung bata pa siya? Minors are not allowed to be incorporators in a corporation. Ayan po yung inconsistency. So ano ba talaga? Is she 14 years old or was she 24 years old? Either way, wala siyang lusot. Okay, ngayon, tignan natin kanyang piggery business. Ngayon, pag tinignan mo yung papers ng kanyang piggery business, makikita mo dito na pareho yung incorporators ng kanyang piggery business doon sa embroidery business from 2010. Parehong mga tao yan. At nung tinanong ni Risa Hontiveros, sino tong mga taong to na may parehong middle name at may parehong last name sa kanya? Liel Guo, ang middle at last name. Tapos tinanong sa kanya kung kapatid ba niya itong mga to, sabi niya hindi daw. So tinanong, anong relasyon mo sa kanila? Hindi daw niya alam. Pero kasama na niya itong mga to since 2010. Tapos hindi niya alam. Not only that, nakatira sila all in the same place. Ayan, Mayor. Di tulad sa pinakita ko po kaninang GIS na nandun sina si Seymen Go at Sheila Go na may middle initial na L. Dito, Leal. Pareho nung sa inyo. So, kayo dito, Alice Leal Guo, sila Seymen Leal Guo, at Sheila Leal Guo. Eksaktong parehong pangalan at parehong ang address. So, sino po silang dalawa batay sa dokumentong ito? Opo, Your Honor, hindi ko po alam po. At yung Lin Wen Yi, kanina pinakita ko nasa GIS ng Meetup, siya rin po kasama dito sa papel naman ng embroidery company. Sino naman po si Lin Wen Yi? Your Honor, hindi ko po siya kilala po. Ano kayang gagawin niyang explanation sa susunod na Senate hearing
kung sino itong dalawang taong to na may parehong middle name at last name sa kanya kung hindi niya to kapatid. At hindi daw niya alam kung sino sila at ano ang background nila at kailangan daw niya i-check. I-check kanino? Sinong tatanungin niya? Magkakaroon ka ba ng kasosyo since 2010 sa iba't ibang mga negosyo? Hindi lang sa isa, sa iba't ibang negosyo. Same incorporator, same partners. Tapos hindi mo alam kung sino itong mga to. So, hindi ba nakakapagtaka yun? Hindi daw niya alam kung sino itong mga taong to. Pero kasosyo niya sila. Okay, ngayon pag-usapan natin to sa piggery business niya. At sa isa pang interview na ginawa ni Senator Win Gatchalian, sinabi niya that there were around 7 to 8 total SEC papers na nakalagay itong mga incorporators na to with Alice Guo. Okay, pag-usapan naman natin yung pag-aari niya ng Baofu compound. Ngayon dito, kine-claim niya na siya daw ay yung landowner. At nakilala daw niya yung mga partners niya dahil ito yung interesting sa sagot niya. Sinabi niya, supposedly binentahan daw niya sila ng baboy. Paano mo nakilala itong mga investors, Chinese investors? Nakilala ko po sila, Your Honor, sa Clark po. How did you meet them? May nagpakilala, mayroong anong scenario nung nung nakilala mo itong mga Opo. Chinese investors? Opo. Your Honor, nakilala ko po sila sa Clark kasi meron po sila mga restaurants po sa loob na po ng Clark. Binibentahan ko po sila supposedly binibentahan ko po sila ng karne po, baboy po. Okay. Doon po kami nag-umpisa na magkakilala po. How would anyone answer supposedly? So, sino nagsabi sa kanya? Sino yung nagbibigay ng impormasyon na to sa kanya? Yan yung mga intellectual slips eh. Pag kinakabahan ka o hindi ka nakakasagot ng tama, iba-iba na yung mga nasasabi mo eh. Kasi supposedly implies na may nagbigay ng impormasyon na to na ito yung dapat mong sasabihin. So, sino ba talaga ang nasa likod ni Alice Guo? Okay. Ngayon, dito sa Baofu compound, tinanong siya directly ni Risa Hontiveros, is this a Filipino-owned company? Sabi niya, opo, Filipino-owned company. Panoorin mo to. So ano po yung percentage ng Filipino at percentage ng Chino dun sa Baofu? Kasi sabi nyo ang Baofu ay Pilipinong kumpanya. Opo, 60% po Filipino-owned po. Sino-sino yung nagre-represent nung 60% na Filipino? Ako po. Kayo lamang mag-isa, 60% Opo. ownership. And then 40% sina Xi Xingyang at Opo. iba pa. O yan, nakita mo sinabi niya 60% owned by Filipinos. Tapos tinanong sino yung 60%? Siya daw yun. 40% lang daw yung kanyang mga partners. So that means she's a majority owner. Pero, nung tinanong siya ulit ni Senator Win Gatchalian, dito sa interview na to, ito yung sinabi niya. But anong percentage ownership niyo sa Baofu? 50% So po. 50%. So you control 50% of the company. Tama? Before po ako nag-divest po. Oh, correct. Kitang-kita naman, sinabi niya una 60% kay Risa Hontiveros, kaya sinasabi niya 50%. At pag tinignan mo yung mga SEC papers nila, lumalabas dito that she's a 50% owner. Not only is she a 50% owner, nakikita mo rin dito that she is the single largest shareholder of Baofu compound at 50% ownership. So, ibig sabihin, malaki ang say niya dito sa Baofu compound. At ayan na, lumalabas ang pangalan ng fugitive na si Huang Ziyang na may-ari din ng Baofu compound. At ang big boss daw ng Zunyuan Technologies. Ito po ang mukha ng big boss ng Zunyuan, si Huang Ziyang. At siya po ay fugitive. Meron pong ibinigay na warrant of arrest sa Bureau of Immigration, sa PAOK, ang People's Republic of China para kay Mr. Huang Ziyang. And lumalabas dito ngayon that that is her business partner, incorporator of Baofu compound. At sinasabi niya, hindi daw niya alam na fugitive. And kine-claim niya na wala daw relationship ang Hongsheng at Zunyuan sa Baofu compound. At nagre-renta lang daw sila sa Baofu compound. Tapos kung tinanong siya ni Senator Win kung magkano kinikita niya sa rent galing sa Hongsheng Technologies. Magkano ang upa? Your Honor, after ko po nag-divest po, hindi ko na po Yeah, before. Before po, Your Honor, hindi ko rin po alam po. But you're a 50% owner. Opo, sa akin lang po kasi yung lupa po. Yeah, tama nga. So yung lupa, pero 50% owner ka ng kumpanya, nakikita sa upa, Opo, tama? opo. Na maglalabas ng pera para ipatayo yun dahil kailangan nyo kumita, magkano yung upa? Your Honor, hindi po ako naglabas po ng pera po. Kaya yung upa po, hindi rin po siya nakarating po sa akin. So wala Bago ka po- nakukuha.
Wala po, So Your linagay mo Honor. yung lupa pero wala. How do you get your money back? Aside from deflecting the question at misdirecting it, sabi niya hindi daw niya alam kung magkano daw rin dahil wala daw siya nakukuhang renta. You're the 50% owner. Majority owner ka, ikaw ang biggest single shareholder ng Baofu compound. Tapos hindi mo alam kung magkano ang renta nun? That doesn't make sense. So from 2021 to 2022, bago ka naging mayor, bago ka nag-divest, wala kang kinita na rent? Ngayon pag-usapan naman natin si Alice Go nung naging mayor na siya ng Bamban. Sinabi daw niya that she didn't allow the operations of Hongsheng until nakapagpakita sila ng isang provisional license galing sa PAGCOR. Pero aware daw siya dahil sa nangyaring raid na may ginagawang illegal activities ang Hongsheng, including human trafficking, sex trafficking, and all other criminal activities. Yet sinabi niya, binigyan daw niya ng mayor's permit yung Hongsheng para mag-operate again kasi daw meron daw na kung lisensya na provisional from PAGCOR. Pero teka lang, as the mayor of this town, alam mo na nga na may ginagawang illegal activity itong Hongsheng Technologies, tapos pinayagan mo ulit mag-operate after na raid. Talaga? Sobrang hina ng kanyang judgment o kaya kasabwat siya dito? Yun lang yun eh. You're either negligent or you're complicit. So which one of the two yan, Mayor Guo? Wala nang ibang rason kung bakit mo bibigyan ulit ng lisensya kung alam mo na nga may ginagawang illegal na activity. Kahit nakakuha sila ng provisional license, pwede mong hindi bigyan ng mayor's permit because they were engaged in criminal activity previously. Tapos ngayon, sinabi naman niya, may lumapit daw sa kanyang Walter Wong that is the representative daw of Zunyuan Technologies. Ngayon, dito mo na makikita ang connection ng Zunyuan sa Hongsheng. Kasi itong si Walter Wong lumapit representing Zunyuan Technologies, yet nagbigay siya ng statement regarding the case of the human trafficking against Hongsheng Technologies. Bakit may hawak siya nun? Kitang-kita din sa Senate hearing na konektado tong Walter Wong sa Hongsheng. Tapos to even drive the point home, pinakita pa ni Senator Win dito yung PLDT bill na nakalagay sa pangalan ni Walter Wong representing Hongsheng Technologies. Ngayon, tinanong naman siya kung may-ari daw siya ng isang chopper. Ngayon, ma'am, may ipa-flash po akong helicopter, RP-C1902, na kulay metallic gray. Sa inyo po ba ito? Metallic gray po, hindi po. So may chopper kayong ibang kulay. Your Honor, opo, pero naibenta ko na po. Anong kulay nung chopper ninyo? Your Honor, black po. Black. Kanino po ibinenta? Binenta ko na po sa isang British po na company po. Anong pangalan po ng British company? Your Honor, kunin ko lang po yung exact name po, ipaprovide ko po. Alright. Opo. So, intayin po namin yon during this hearing. Actually, Opo. now that I look at it, metallic gray ba to or black ba to? Baka ito naman yung chopper nyo na ibinenta nyo sa British company. Mukhang metallic, mukhang itim na mukhang may pink stripes. Stripe? Opo, Ito black po ba ang po. chopper nyo? Your Honor, black po siya. Yes. Itong photo ay pwedeng magmukhang black din. Ito ba ang chopper nyo? Kung itim ito tapos may pink stripe, ito ba yung chopper nyo dati? Opo, Your Honor, yan po yung chopper ko po dati. Akala ko po, sabi nyo kanina, lalo na ngayon, post-COVID, mababa ang kita sa hog racing kasi unstable, fluctuating ang prices dahil sa African swine flu. Pero nakabili kayo noon ng chopper? Opo, Your Honor, before pandemic po. At tingnan mo kung ano yung sinabi ng PAOK nung tinanong bakit hindi nila mahuli si Huang Ziyang. Sa pakikipagtulungan ng ating intelligence community, natukoy po natin kung nasaan po siya. Yun nga lamang, napakahirap po niya talagang matuntun sapagkat ayon sa ating mga sources, siya po ay gumagamit ng helicopter sa pag-iikot para makatakas. Ayan, kitang-kita dyan na kaya hindi nila mahuli si Huang Ziyang kasi gumagamit siya ng chopper para makatakas. Kaninong chopper kaya yung ginagamit niya? At konti lang ang mga may chopper dito sa Pilipinas, ha? Okay, at para sa kaalaman ng lahat, ha? Alam mo ba, chinek ko kung anong klaseng chopper to? Itong chopper model na to is the Eurocopter EC130T2. At ang halaga ng ganitong chopper is $2.4 million. In pesos, that's 138 million pesos. Paano ang isang may-ari ng isang piggery na farmer lang daw siya na makakabili siya ng isang $2.4 million helicopter? It doesn't add up. At may nakita pa akong mga post dito from car shows na lumalabas parang siya sa McLaren. Itong McLaren sports car na to is a limited edition rare sports car that's worth
33 million pesos. Kung totoong siya nga ang may-ari na to, oh my God, paano ka nakakabili na to with the income you make from a piggery? At ngayon kumakalat online itong website kung saan kino-congratulate ng Chinese newspapers at ng website na to, yung news media nila, yung pagkapanalo ni Alice Go bilang isang mayor sa Pilipinas. Ngayon ginamit ko yung Google Translate to try to figure out kung ano ba yung mga headlines na to. At lumalabas nga dito, they're congratulating her for becoming the first Chinese mayor in the Philippines. Pag tinignan mo everything about Alice Go, lahat to talaga nakakaduda. From her school to no friends, no family, business, everything is dubious. Bulag na lang talaga o mangmang ang mag-iisip na tunay na Pilipino at tunay na tao tong si Alice Go. Kahit na pakita nga niya ng mga kaibigan niya. Meron ba siyang kaibigan? Wala. Lahat? Anything. Mga kamag-anak, anything. Gusto ko talaga malaman yung sa susunod na Senate hearing kung anong mga palusot ang ibibigay ni Alice Go para madepensahan niya sarili niya at mapakita talaga kung totoo nga ba siyang tao o ginawa lang ba siya at may mga ibang taong mas malaki at mas makapangyarihan na nasa likod niya at isa lang siyang puppet. Tignan naman natin yung dalawang ahensya ng ating gobyerno, nakakapagduda ang kanilang ginagawa. Unang-una yung PNP, yung CIDG, the Criminal Investigation and Detention Group. Ang interesting dito ay yung lead officer in charge na si Colonel Buyakaw, who was instrumental in being able to uncover all of these illegal operations of POGOs, ay pagkatapos ng raid, na-reassign sa ibang parte ng ating bansa. Malayo. Di ba usually if you're able to uncover ganitong mga raid, mapopromote ka, you're gonna be given accolades, pero dito parang na-demote pa siya. Bakit siya tinanggal dito sa investigasyon na to? Ngayon na na-uncover na nila lahat to. Pangalawa, yung PAGCOR. Ngayon yung PAGCOR, ito interesting. Nung tinanong ang PAGCOR ni Senator Win Gatchalian kung bakit binigyan na ng provisional license itong POGOs na to, tignan mo yung sagot nila. Meron ba sa guidelines nyo issuance of provisional license? Is that part of your guidelines? When we changed po our regulatory framework, we also issued po, the PAGCOR Board of Directors po approved the issuance of provisional licenses. Yeah, but is it in your guidelines na you can apply for a provisional license? No po, it has become the prerogative of the board po na instead of granting a regular license, they are granting po muna a provisional license with a short period while the probity check is undergoing. Correct. So there's nothing in your guidelines describes the process of issuing provisional licenses. Yes, sir. Correct. So that animal is only created by the board. Yes, sir. Okay. O kitang-kita din sa sagot nila, na unang-una, wala palang guidelines to be able to give a provisional license to any POGOs. At kaya daw ginawa yung provisional license kasi hindi daw mabigyan pa ng actual POGO license. Pero wala namang guideline nga. Ibig sabihin, inimbento lang nila itong provisional license para mabigay sa mga POGOs na to. So PAGCOR is complicit in allowing these POGOs, illegal POGOs to operate by giving them a provisional license na kung tutuusin, they just magically came up with. Tapos hindi lang yun. Nakalagay na nga dito that to get a license, a real license, you need 100 million capitalization. Yet, ang Zunyu 1, kitang-kita dito, has only 25 million in capitalization. So, hindi talaga sila papasa to get a license, yet binigyan nyo ng provisional license. Sobrang dami nilang palusot dito at nakikita mo dito that no matter what they say, lumalabas. Either they're negligent, ganun ba sila katanga, o kaya they're complicit at pinoprotektahan nila itong mga POGOs na to. Yun lang yun eh. Nalaman din natin dito sa Senate hearing, pakinggan mo to. So in other words, present yung scamming in floors 2nd, 3rd, and 4th. That's what we inspected eh. We saw it with our own eyes kasi kalat-kalat pa yung mga gamit nila eh. So the question is, kung mayroong PAGCOR employee doon, 24/7, bakit nakalusot to sa kanila? At kitang-kita dito, inaamin ng PAGCOR na may opisina sila sa loob ng Baofu compound, sa loob ng Zunyu 1 Technology, who has a license for the 2nd, 3rd, and 4th floor. Tapos sinasabi nila, hindi daw nila alam yung mga illegal na activity kasi sa 2nd, 3rd, and 4th floor lang daw sila. Pero sa raid, nakikita dito na may mga illegal na activity na nangyayari sa 2nd, 3rd, and 4th floor kung nasa saan ang PAGCOR. Ano sila, bulag o tanga?
Ano yan? Dalawa lang yan eh. Bulag ka o tanga ka eh. O bingi. Hindi ko alam. Kasi wala nang ibang rason kung ba't hindi nila makikita itong mga ganitong activities na nandun sila mismo sa compound. At sa dami ng mga anomalya na nakikita natin dito, sana talaga dito sa Senate hearing na ito magkaroon tayo ng proper legislation and stronger legislation punishing those that are complicit in protecting itong mga illegal na activities na to, and to also punish those perpetrators of all these criminal activities. And umaasa ako na President Marcos will have the strength of character and conviction para i-ban na ang mga pogos na to for good at palayasin na sila sa Pilipinas. Dahil hindi lang scams ang pinag-uusapan natin dito. Pinag-uusapan din natin ang mga criminal activities at hindi lang yon, ang seguridad ng ating bansa. Dahil mukhang mga sleeper agents ang mga nandito na ngayon at ini-infiltrate na po ang ating sariling gobyerno. At tignan na lang natin kung ano mangyayari sa susunod na Senate hearing at anong aksyon ang gagawin ng ating gobyerno para protektahan ang soberenya ng ating bansa. Sana po nakatulong tong video na to para malinawan kayo sa issue na nangyayari sa ating bansa ngayon at sa Senado. At pag nagustuhan mo mga ganitong mga videos, please subscribe to my YouTube channel at click nyo yung notification bell para ma-notify kayo sa aking mga susunod na video. Salamat, ito si Kristan. Magkita tayo muli sa aking susunod na video.